Ilang pamilihan sa Metro Manila ang inikot ng Department of Agriculture upang magsagawa ng price monitoring sa mga produktong karne kasunod ng paghagupit ng bagyong Aghon. Si Crazel Partilla sa sentro ng balita live. Audrey, pumalo na sa higit 11 million pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong Aghon. Pero ayon sa Department of Agriculture, nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa ating bansa. Gayunpaman ay nagsagawa na ng trade check ang DA sa ilang supermarket para tingnan ang presyo ng pagkain lalo na ng karneng baboy. Nagsagawa ng price monitoring ang Department of Agriculture kasunod ng paghagupit ng bagyong Aghon. Ito ay para masiguro na walang pagsipa sa presyo ng karne. Sa tatlong supermarket na inikutan ng ahensya, ang pinakamurang presyo, 345 pesos ang liempo. 263 pesos ang kasim, habang 160 pesos naman ang kada kilo ng manok. Malayo ito sa umaabot sa 420 pesos na kada kilo ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. May bagyo na nangyari sa Quezon. Baka may mag-take advantage na itong trade check namin na may available, affordable at saka accessible na pwedeng bilan na huwag tayo magpa-take advantage sa mga ibang tao. Hindi po tayo sasabay doon sa mga price fluctuations ng local and imported na meat. Being in a retail-centric po na setting, kailangan po day in, day out. Aabot nila sa 2,300 na pwesto sa buong bansa ang nag-aalok ng abot-kayang karne. Makikipagpulong ang DA sa mga nag-aalaga ng baboy at manok, pati sa iba pang stakeholder upang tukuyin kung paano pa mapamumura ang presyo. Tututukan niya ang pagpapababa sa puhunan o production cost, lalo na sa pagkain o patukha. Yun ang challenge sa amin na pababain natin yung cost of production. Yung sa corn natin, 60% ang local production natin. So pwedeng taasan pa natin nung ma-increase natin yung local production, less in importation. Yung farm gate, mababa eh. Tapos ang taas nung masyado yung diferensya. From the farm going to yung mga consumers, parang may kailangan ayusin. Audrey, sa nakalap na impormasyon ng Department of Agriculture, ilan sa mga lugar na nasa lanta ng bagyong Aghon na may mga pananim ay sa probinsya ng Quezon at Laguna. Nakapreposisyon na o nakapwesto na yung mga tulong na ipamamahagi ng DA sa kanila para makapagsimula uli, makarecover at makapagtanim uli. Karamihan aniya doon sa mga naapektuhan ay yung mga maagang nagtanim ng palay. Sa kabilangan nito ay nananatiling sapat ang supply ng bigas at ng iba pang produktong agrikultura. Audrey? Okay, Clay, bukod sa may presyo ng manok at baboy, kagaya nga ng sinabi mo, kapag ganitong may bagyo, naapektuhan din yung mga pananim na gulay, may posibilidad kaya batay sa pag-aaral ng Department of Agriculture na magtaas ang presyo ng gulay sa mga susunod na araw dahil sa nagdaang bagyo? Yes, Audrey, ayon na rin sa monitoring ng Department of Agriculture at sa ating mga nakalipas na report, nagkaroon na ng pagtaas sa presyo. Yung ating monitoring nasa 5 to 20 pesos yung itinaas sa presyo ng ilang gulay, lalo na yung gulay Tagalog na panghalo sa pinakbet. Yan kasi yung karaniwang tanim sa Quezon Province at sa Laguna. So yan yung nakapag-observe tayo ng price increase. Pero sabi din ng Department of Agriculture ay madali lang naman makabawi at madaling makapag-replant yung mga ganitong gulay, kaya inaasahan ng ahensya na mababalik din sa normal yung presyo ng ating gulay. Ang tinututukan talaga ngayon ng DA ay yung presyo ng baboy dahil napansin nga ng ahensya na pumapalo sa 420 pesos yung kada kilo ng liempo. So pupulungin ng DA yung mga stakeholder para malaman kung ano yung ugat ng problema at nang sa gayon ay mas maging abot kaya ang presyo ng baboy. Audrey? Maraming salamat, Crazel Partilla.